ko. So ito, tatakbo din doon. May ano din tayo pang kontra. Ay, magandang buhay. Mukhang busy tayo. Ay, mga ka-farmer, yan sinasabi ko pag walang linya yung mga ano, di mapigilan. Bagay marami naman po aalis. Ayan oh, yung parking talagang hindi natin maaayos. Bah, laki pala ng dos. Na, dos yan. Laki pala no. Baba, pwede na. Puputulin kasi ay Ate Marita. Nako, ayan oh, tingnan nyo oh. Yan yung sinasabi pagka hindi naayos natin yung parking. Walang mga linya oh, tingnan nyo oh. Naharang na yun dito. Oo. Pag may guhit wala na. Pag may guhit wala na. Ba't ibubuhusan na rin po itong ano, dulo? Itong hindi, magabang na muna si ano. Si Rizal, magabang pa ng ano dyan. Oo nga pala no. Nakaharang yung Innova oh. Monday, pwede tayo magpa-deliver ng tambak. Para siksik natin. After the next week, pwede na tayo mag-umpisang ano. Ang buhos natin ito Monday, papaya, mabilisan. Ilang araw kaya ito? 2, 3 na pagbubuhos. Kayang 3 days yan? Hanggang saan ang buhos niya, Gil? Yung flooring niya. Buong ayun sana. Oo. Bubuuin niya ang lahat yan? Oo, tapos lalagyan na natin ng mga guhit yan. Para yung mga sasakyan, pagdating nila, alam nila, oh, may bakante pa. May mga guide na. Hindi na yung, di ba, yung nakabalagbag. Hindi natin mama-maximize yung space kasi pagka walang guhit eh. Parang tamo sa SM, di ba, yung mga parking nila doon. O wala nang nagbabantay, nakaguhit na. Ano ba? Ha? Paano kaya ito? Yan po yung ano natin, ano, pagka talagang ano, yung parking talagang medyo mahirap. Pero konting tiis na lang. Itong inaano ko din kung ilang araw to gagawin. Kasi kailangan Monday full force to. Magbubuhos na ito. Ayan oh, bigat-bigat yan. Dapat makapag-prepare tayo ng sabagay na andyan naman. Tapos Sabado, Linggo. Tapos by Monday kung ano, hindi ko alam kung anong Monday yon, basta Monday dapat ang umpisa para yung curing time eh makapag ano pa rin. Tapos kung sabihin mo Thursday tapos na yung mga linya, maayos na rin Thursday and Friday. So 3 days of buhos kaya siguro. Medyo madugo ito. Kakakuha tayo ng import, pwede. Pero medyo madugo-dugo po ito. Madugo sa pagod at madugo sa bulsa. Shoutout pala kay brother Froilan Halili. Ayan brother,
Ang ganda po ng Shaka Farm ngayon. Ayan. Naka-stamp crate siya. Ayan, yung pangarap kong stamp ano. Sabi ko po kasi sa kanya, subukan mo, baka magustuhan mo yung pagkakaano. Maganda pong tingnan. Iba yung dating. So ito, by Monday, baka makapagpatambak na po kami paunti-unti. At so Monday, Tuesday, yung week na to, tambak po ang asikasuhin natin. At ito nga yung ano na din siguro. Medyo kailangan pong pagplanuhan ng maigi yung ano, yung galaw natin dito kasi kailangan by Saturday, Sunday available. 'Di ba? So wala po tayong mag-iistorbo, hindi po masasacrifice. Hindi pwede kasi ginagawa pa. So hindi po pwedeng bitinin. Yun po yung ibig kong sabihin. Dapat Saturday, Sunday, ready siya. So meron tayong 5 araw na window para makapag flooring at maguhitan. Ayan maguhitan at makapag-flooring. Yung guhit kahit 1 day siguro kaya kaya ang 1 day na guhit basta alam na yung sistema, kaya naman yung mga sukat, yun na yun. Pero yung pag-flooring ang medyo mabigat, pwede naman simultaneous kung matigas na yung kabila, makakapag-guhit na tayo. Tingnan po natin. Ayan, marami na po tayong customers from Manila going to Kabangan, sina Tita Lorna Swing. Tapos yung ibang kasama po ni na Ate Marita Pascua. 10:30 pa kasi yung nila, yung lechon nila maluluto. So 10:30 to 11 ata lunchtime naman. Sina Tita Lorna naman kasi sabi niya 25 packs daw sila. Sabi ko, tita, mamaya pa naman darating yung ako. Total eat and run naman kayo. Edi kako dito na muna kayo sa Rosel and Hansel. Binigay ko na muna. Napagalitan ako. Kaya sabi ko naman, bebe, nagmamadali naman si Tita Lorna. So, buena mano siya ng sampalok, buena mano ng honey. Di ba? Thank you po, tita. Ayan. At may pasalubong na napakasarap na ensaymada ang malaki. Ayan. So, dapat hindi na sinusunog yung dahon. Makagawa kaya ako ng gusto kong gumawa ng compost pile, mga dahon nang ito, napakainit nawawala yung bike ni Rowan, yung binili kong nasan kaya yon, nadampot siguro o nasaan lang nilagay. Nawawala po yung bike niya. Paano kasi kung saan iniiwan? Ngayon iba yung bike niya. Ay, yung aking African, hindi natin babasain natin. So ayan talagang matibay. Ayan, tingnan nyo naman po yung ibabaw. Ayun pala. Oo nga, kaya pala pumantay pa. So ibig sabihin po, ayan pa. Kaya ganyan katibay po yan. Hindi yan basta-basta bibigay. Nakita mo na yung bike mo? Nawala na yon. Nagamit niya yung kay Ian. So napakainit na po ng panahon. At talaga naman hindi po makapag-welding dahil hindi po pwedeng sumabay yung ice cream. Yung ice cream po at hindi pwedeng sumabay. Asan tong okay, yung hukay pala, ayan. Napakainit po ng panahon talaga, sobra. Paano kaya natin itatawid ang tag-init? Umigop yung ice cream machine. Di po kaya ng kuryente talaga. Kung pwede lang tayo magpakabit ng kung transformer, napakamahal nga lang. Hindi pa natin kaya.
Andyan naman si Marco. Dapat talaga may ano, maiguhit-guhit na po natin ito. At pagka nakagguhit-guhit na, ako, napaka magiginawa na po tayo sa parking space. Ito nga, pwede pang bumaba dito pag summer. Talagang ano, pero ang init na po, grabe, paramdam na. Yung araw nakaka-penetrate ngayon sa acacia dahil naglalaglagan yung acacia na dahon, so medyo mainit po doon sa baba. Pero mga 2-3 weeks okay na yan. Ayan o, tingnan nyo, dahil pa malalaglag o. Pero yung mga bago na green na yan, yan ay yung mga bagong dahon. Ito luma pa yan o, tutuyo pa yan, malalaglag pa yan. Ayan, tuloy natin yung vlog kahapon. Ayan, mukhang walang trabaho. At ayan, patubig lang po muna tayo mga ka-farmer. Ayan o, talagang tag-init na. At nako, ngayon ko lang na balitaan na nagbobombahan na pala sa Middle East. Grabe, ay buhay. Ayan, talagang nakakalungkot. So ayan, tayo naman tuloy ang buhay dito. So di pa ako na, sabi ko kay Papa yan pala, pagka nagpabili ng materyales, isabay ang isang detres na tubo. Kasi yung mga tubo na pinagpuputol namin nung nakaraan, papalitan ko, dalawa yan para tumaas yung overflow. So mga kapag dire-diretso tayo, mapapataasan natin yung tubig. Gusto kong sagarin titingnan natin kung hanggang saan yung ano ba, yung tubig na kaya nating ipataasin. Kung ibabalik natin yung dati na ayun kita nyo yung guhit na puti na yun, hanggang dun yun so mataas pa po ang kailangan natin. Kaya summer, kailangan po natin talaga. Ngayon painit na. Yung kangkong, masakit man sa mata, wala po tayong magagawa dahil yan po ay magsisilbing shade para huwag masyadong uminit po yung tubig dahil sa sobrang init na po. Ayan, yung carpet na to ay yung ilalim niyan at least malamig po yung yung tubig pa para hindi naman masyadong uminit. Tapos syempre patataasin natin, palalalimin pa natin ang tubig, kaya ayun, nagbabadya na. So meron tayong 2 buwan na pagtitiis hanggang May. Tapos May, yan po ang pinaka-critical dyan dahil naandyan yung init ulan na kalaban. Tamo si nadali na si Idol, nadali po yung kanyang isda. 5 tonelada ba yon? Dami o kulang po sa oxygen yung nangyari doon. Tapos yung water quality talagang bumagsak, ammonia tumaas masyado. So tayo, ang solusyon sa atin ganito, patubig po mayat maya. At yun, dapat mataas po yung malalim ang tubig at maya maya patubig tayo para yung oxygen yan. Ito po yan, nagki-create po yan ng oxygen, kakalat yan, kaya sumasalubong dito yung mga isda dahil yan, yung oxygen po na binibigay niyan. Ayan yung pagbagsak na yan ng tubig, malaking bagay po yan. Pinupush niya na yung mahalo sa tubig, may oxygen siya. So ganun. So mamaya checkin natin kasi may mga concern po sa ating ginagawang wall na wala daw kontra ata, yung parang pero hindi na kailangan, hindi na po kailangan. Kahit si Papa Yam sinabi hindi na kailangan. May biga naman pong gagawin. Tapos di ko alam kung may pakapit pa ba. Mamaya titingnan po natin yan. Mamaya maya lang, mga puno na naman ng isda dito. Salubong na naman po yung mga isda. Di ko alam kung kaya ba yung natin, diesel. Ayan yan, bago tayo magtapos. Walang trabaho ngayon. Ang hirap pagsabayin ng welding tsaka yung ice cream machine.
Tapos maandar pa yung sa lechonan. So medyo ano po, medyo hindi talaga kaya. So ayan oh, ito po oh, ito yung sinasabi ko. So ito, tatakbo din doon. May ano din tayo pang kontra. Ayan. Kaya yung may nagsabi na, kasi sinad sa akin ni Bebe, nabasa niya, wala daw bang pang kontra dito na parang nakatulak doon ano pagka ano. Kasi inisip ko nga dati nung ano ay papayam, sabi ko pwede ba tayong gumawa ng nakakontrang ganun, para mas maganda sana, mas matibay. Kami hindi, pantay na lang natin. At yung ito po kasi unang-una mas malalapit naman yung poste. Mas malapit po siya sa standard, mas dikit-dikit ba. Tapos yung bakal nito, every hollow blocks may bakal tayo. Tapos ito, ang lalim po ng footing niyan, mas malalim yung, mas may parang paa siya dito. Yung kontra niya nasa ilalim na. May kontra siya sa ilalim. Na pagka kunyari may force dito, may parang may paa na gumaganon doon. So ganun po ang ginawa ni Papa Yam. Tapos ito pa, ayan, may biga tayo na pampatibay pa yan. Tapos ayan, konektado doon, diba? So I don't think na basta-basta pong tutumba yung ating pader. Matibay naman siguro yan sa mga ginagawa ng Biskaya. Tapos ito, ganun din, diba? Tingnan nyo, ganyan din naman yan, pero wala namang pong nangyari. So sa tingin ko kaya naman, okay naman yan. Or kung gusto natin, pwede tayong bago magtambak, pwede tayong maglagay ng parang pahila doon, di ba, na parang force na parang ginawa namin doon sa baba. Pero hindi na siguro kailangan. Hindi na po siguro kailangan. So yun lang ang update natin. At kahapon din na po ako nakapag-ending at medyo nabisi po tayo ng oras na rin. At tapos at least meron tayong update dito sa hinuhukay. So sabi pa naman ni Papa yan, by Monday magpapatambak na daw siya. Pero pwede naman ano, kaya naman kaya naman pong habang ginagawa nila yan, itong biga, kaya naman pong magpabagsak na ng tambak. Tingnan natin kung anong diskarte. Kung anong diskarte niya. So ayan, marami pong salamat. Tapos na naman tayo. Ayan po yung update. Bukas yan may magtatrabaho. Hindi ko lang po alam kasi tatay ni Rizal duty ata ng hindi talaga kaya yung lupa dito. Grabe, naalala nyo yung putik dito na parang adobe. O yan. Yan po, hindi kinaya ng dinitilig naman palagi. So okay lang, talagang hindi siya para dyan. At ayun, si Rizal duty kasi ano yun tanod yun yung tatay niya, kasama po sa mga tanod, barangay tanod. So may duty siya ng Monday ata, Monday, baka Sunday evening siguro ang duty niya. Kaya wala siya ng Monday. Tapos yung mga day off pa. Pero si Marco at si Junjun baka pumasok. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay.